Ang usap po kayo sa amin, sa inyo ang aming spiritual na kaisipan, upang mga bagay na spiritual na aming tulungan. At nanalangin kami sa umaga ito, ituin niyo ang buhay ng bawat isa. Hindi po kami aalis sa lugar na ito, Panginoon, na hindi nararamdaman ng iyong presensya. Dalangin namin ng iyong mga anghel, ipadala mo sa lugar na ito, isa lahat ang iyong presensya. Kaya po kami ibang pinakananais sa aming buhay, hindi marinig ang iyong tinig. Makahayag po kayo sa bawat isa. Kayo po ang magturo pa. Malapit kami, patuloy niyo po kami magawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Mga kami ay mga karapat-dapat na makapasok sa dakong kabanalan ng Panginoon. Sa oras nito, patuloy namin pinangahawakan ang iyong pangalan upang patuloy na sinahin at masakin ang gawa ng kapal sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, lahat ng tingin ito ng kawalan ng pananampalataya, pagkaalinlangan, pinawasan namin. In the name of Jesus, kasamaran sa pangalan ni Jesus. At po, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nanalangin po kami, Panginoon, malaya po kayo magturo. Kaya dalangin namin, Panginoon, malaya po Diyos, kami wala na Espiritu sa amin. Puri ka namin, sinasamba at patuloy na pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng anak ni Jesus. Ngayon at magpakailanman. Amen! Amen! Thank you, Lord. Praise the name of Jesus. Amen. Batiin naman po natin yung ating kapatid sa ay Basta ka na, good morning. Sarap yan. So, first time ko po na dito sa third floor. At least, malapit-lapit na tayo sa langit. Amen. So, magiging mabilis lang po ang ating pag-aaral sa bagay ito. At, excited ba kayo makarinig na salita ng Diyos? Okay, natutuwa ba tayo nagdadala? Okay, mapakinggan natin muli ang kanyang mga salita. Pag-aaralan po natin ay patungkol sa ano ba yung mga katibayan na tayo ay bilang lokal na simbahan, bilang simbahan, na tayo nga ay totoong na born again, na tayo nga ay totoong ipinanganak. Ano ba yung mga katibayan? At tayo nga po ay tunay na bilang lokal na simbahan, hindi lamang po bilang individual, hindi kung tayo po ay pinag-aharian ng ating Panginoon. Okay, tatanong po natin sa bawat tayo, sino ito ang gusto sila ay nahihirapan? Nasa kanila. Wala ba? Yun yung gustong nahihirapan sa kanyang pagtatrabaho. Yung mga nagtatrabaho, naghihirap. Nahihirapan, nasa kamay. Ay, hindi ba nahihirapan? Ay, hindi ba na kayo nahihirapan? Ha? Nahihirapan. Bakit kayo nagja-jogging sa umaga? Merong yung ating paghihirap na nangyayari sa buhay natin, may benepisyo, di ba? May kapalit. Yung ating pinaghihirapan na pagtatrabaho araw-araw, may benepisyo yan, may kapalit. Amen? Amen ba? May mga niyo po ay sabihin, kung lahat tayo gusto natin, tayo nahihirapan. Kasi may benepisyo. Diba? Nag-jogging tayo sa umaga. Diba? Lahat ginagawa natin, pag-practice tayo. Lahat ang ginagawa natin, no? May benepisyo yung ating pinaghihirapan. Ibig sabihin, meron kapalit ating, diba? Nag-jogging tayo sa umaga. May kapalit.
Bakit? Di ba? Naging malusog yung ating katawan. Walking tayo. Sa trabaho. Nag-aaral. Di ba? Nahihirapan ka rin. Tama ba? Nahihirapan sa pag-aaral. Di ba? Nahihirapan ka sa pag-aaral, pero pagkatapos mo mag-aaral, may benepisyo. Di ba? Magkakaroon ka na magandang trabaho. Ang trabaho naman ay pinaghihirapan din natin, di ba, Michelle? Napakahirap niyan. O yung ating dinadaan ng pagtatrabaho. Pero yung ating mga paghihirap ay merong kapalit. Amen. Na benepisyo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. So, di ba yung mga katibayan na tayo nga bilang hindi lamang individual o bilang lokal na simbahan o bilang pamilya ng Diyos, sa pamilya ng Diyos ay tayo po ay pinaghaharian ng Diyos. O meron lang po tayo na 4 dito na pag-uusapan. Una po, tayo ay binigyan ng kalayaan. Amen? Tayo ay pinalaya. Sabihin nga natin, ako ay pinalaya. Ako ay pinalaya. Malayang malaya. Malayang malaya. Nakanta natin yun. Ako ay pinalaya. Saan ka pa pinalaya? Tayo ay pinalaya mula sa kasalanan. Amen? Tayo ay tinatawad sa ating mga kasalanan. Alam natin yung kasalanan na nagawa natin, ginagawa natin noon, ang bunga nito o ang kapalit nito ay kaparusahan kung tayo ay magpapatuloy sa kasalanan. Amen? Tayo ay parusahan ng ating Panginoon Diyos. Tayo ay pinalaya mula sa kasalanan, mula sa kaparusahan, pero binigyan pa rin tayo ng kalayaan ng ating Panginoon Diyos. Alam niyo ba kung anong kalayaan yun? Alam niyo ba kung anong kalayaan yun? Kalayaan para maglingkod at sumamba. At isang pribilehyo na paglingkuran natin ang ating Panginoon Diyos. At yan po yung ating pinaka-trabaho. Ito yung ating forever na gagawin natin. Amen? Sabihin natin, ang forever ko na gagawin ay maglingkod sa Diyos at sumamba sa Kanya. Okay, yung ating mga trabaho, temporary lang yan. Yung pansamantala lang yan. Mag-sideline lang yan ating Israel. Diba? Tama ba? Yung mga nagtuturo, yung mga teacher, ang tanong, pagdating ba ni Lord Jesus Christ, teacher ka pa rin ba? Hindi na. Diba? Mag-worship ka na lang sa Kanya. Yung mga call center dyan, pagdating ba ni Lord, call center ka pa. Hindi na. Ating forever gagawin kay Lord ay ito. Sumamba, at magpuri sa ating Panginoon. So sana naunawaan natin. Amen? Sa ilan lang natin yung mga trabaho niyan, Kuya Gerard. No? Ginagawa lang natin yung trabaho, pero yung pinaka-trabaho na binigay sa atin ng Panginoon ay yung trabaho ito. Ang maglingkod at magpuri sa ating Panginoon. Kakunuhan ba tayo? Amen? So lahat ng mga ginagawa natin sa trabaho, lahat mawala yan. So, ang gagawin na lang natin ay magsamba at magpuri sa Panginoon. So binigyan tayo ng kalayaan mula sa kasalanan at tungo sa kalayaan upang maglingkod at magpuri sa Kanya. Napakaganda po ng ating pag-uusapan. Sabihin nga natin, wow! Wow! Sa bahay pa lang, napapawaw na ako eh. Ang ganda! Napakaganda. Babasahin po natin sa Galatia. Ang ating pong teksto ay nasa Galatia, chapter 5, verse 13. No? Excited po ako. Sana excited din kayo sa mga dito. Excited ba kayo? Sabi mo nga sa tabi mo, excited ka ba? Masaya ka ba? Amen. Galatia, Galatia chapter 5, Galatians chapter 5, verse 13. Sabi ito, mga kapatid, basahin ko po. Mga kapatid, tinawag kayong maging malaya. Tinawag tayo maging malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa kaparusahan. Pero tinawag din tayo na malaya upang maglingkod sa Panginoon.
Ngunit huwag ninyong gamitin ang kalayaan niyo para pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sa halip, magmahalan kayo at magtulungan. Sabihin nga natin, magmahalan at magtulungan. Sapagkat ang buod ng buong kautusan ay nasa isang utos. Mahalin mo ang kapwa mo tulad ng iyong sarili. Posible ba yung utos ng Diyos na ikaw, na tayo, ay magpakabanal? Sabi ng Panginoong Diyos, pagpakabanal ka dahil ako na Panginoon ng Diyos ay banal. Posible ba? Sabi ng Panginoon, maging be perfect for I am the Lord, your God is perfect. Magpakaganap kayo sapagkat ako ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay ganap. Posible ba? Mahirap ba? Mahirap? Alam niyo po, hindi siya mahirap eh. Kaya sinabi ni Lord na magpakabanal at maging ganap, ito ay posible at kayang-kayang gawin. Alam niyo ba kung paano? Alam niyo ba kung paano maging ganap? Sabi rito, kung tayo ay magmamahalan at magtutulungan. Sabi niya, love covers a multitude of sin. Ang pag-ibig daw ay nakakatakip sa napakaraming kasalanan. Ibig sabihin, nagiging ganap tayo at nagiging banal sa harapan ng Diyos kung tayo ay may pag-ibig sa bawat isa. Ano ba natin? So, hindi lang sa individual, hindi bilang isang pamilya ng Diyos, sa kabilang sa lokal na simbahan. Kung tayo ay nagpapakita ng pag-ibig at pagmamahal, ganap tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Doon naman po ba natin? So, tayo ay naging ganap sa paningin ng Diyos dahil sa pagpapakita natin ng pagmamahal at pagtutunan bilang pamilya ng Diyos. Sa po natin sa Roma 13 verse 8. Bago po natin ituloy yung ating pinag-usapan. Roma chapter 13 verse 8. Nasa ba ang Roma? Taas ng baba. Roma 13 verse 8. Sabi ito, huwag kayong manatiling may utang na rinuman. Napakasakit naman niya ito. Maliban sa utang na pagmamahalan. Sabi ni Lord, huwag kayong mag-utangan. Amen? Amen ba, waray? Kung magpapautang ka, yung pinautang mo, nang hintayin, bayaran ka. Amen? So, yung sabihin, kung ipapahiram mo sa kanya ay hindi yung pambayad ng kuryente. Yung ipapahiram mo sa kanya ay yung hindi yung pampahiram mo. Kung ipapahiram mo sa isang tao, yung hindi mo gagamitin. Sabihin, success mo lang. Amen? Kung may lumapit sa ating kapatid at meron siya pangangailangan, kapatid, kailangan ko yata ng 10,000. Wala ko sa 10,000. Meron ako 1,000 rito at 10,000. Diba? Basta pahiramin natin. Amen po ba? Hindi naman masama ang pahiram. Pero sabi nito, huwag manatiling may utang. Sabi ito, huwag kayong manatiling may utang kalimutan. Maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ganda niya, no? Perfecto ka. Perfecto tayo sa harapan ng Diyos.
Amen po ba? Ang mga kautusan, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iibot, at ay, iba pang mga utos ay napapaloob sa isang utos, mahalin mo ang iyong kapwa, kaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan kayo, tinutupad natin ang buong ko. Marunong ka magmahal, perfecto tayo sa harapan ng Diyos. Ganap tayo sa harapan ng Diyos. Nakunong ba tayo mga kapatid? Amen? Sabi ni Lord, mahalin ko ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Amen? Alam ko naman na mahal natin yung ating sarili, di ba? Amen? Naliligo naman tayo. Thanks church, di ba? Lahat minamahal natin yung ating sarili. Diba? Pinapakain natin. Pero kagaya daw ng pagpapakain natin sa ating sarili, diba? Kagaya daw ng pagpapakain natin sa ating sarili, mahalin daw natin ang ating kapwa. Amen po ba? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Pero paano nga ba natin mamahalin ng Diyos? Hindi mo naman siya nakikita. Diba? Sabi mo lang, mahal kita, Panginoon, I love you, Lord. Diba? I love you, Lord. Pero hindi nagtatapos. Sabi ni Lord, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen? Paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Pero yung katabi mo ngayon, hindi mo kayang mahalin. Amen? Amen po ba? So kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran, yung din daw ang ginagawa natin sa ating sarili. So kung tayo daw ay nagmamahalan, nagiging ganap o napupunti natin kautusan, tayo ay nagiging ganap sa harapan ng Diyos. So, number 1, meron tayong kalayaan mula sa kasalanan. At number 2, magkakaroon ng bunga kung patuloy na magpapasakop sa banal na Espiritu. Tayo ay magkakaroon ng bunga kung tayo ay patuloy na magpapasakop sa banal na Espiritu. Amen? So yung ating pagmumunga naman ay hindi naman minamadali, diba? Ating pag tayo nagtanim ng halaman, kailangan ito'y tumubo at lumaki, hindi naman minamadali para tayo ay mamunga. Pero kailangan tayo ay mamunga. Sabi sa verse 22 ng Galatians chapter 5, ngunit ito ang bungang nakikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag-ibig. Kung susumahin mo yung buong siyam na bunga ng banal na Espiritu, ay lahat yun ay nakabuod sa pag-ibig. Okay? O pagmamahal. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis. Pwede masyadong i-elaborate yung mga ito na unuwaan naman natin. Kabutihan, kagandahan loob, kahinahunan, katapatan, at pagtitigil sa sarili. Sabi ito, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang utos ng Diyos. So, posible yung sinabi ni Lord, magpakabanal ka. Amen? Magpakaganap ka. Ang kaganapan nito, kung tayo ay marunong magmahal sa ating kapwa. Amen? Kaya ba natin patawarin? Gaano man kalaki yung utang niya o gaano man kalaki yung ginawa niya sa ating buhay. Ayaw pa rin ba siyang mahalin? Ha? Parang masakit yung ginawa niya sa akin. Diba? Pero ang benepisyo para sa iyo, nagiging perfect ka. Nagiging ganap ka. Kung marunong ka magmahal. Kahit ano pang nangyari, ginawa sa iyo na
kapatiran, yung kapwa, ayaw mo pa rin siyang mahalin. Ay, napakasakit. Diba? Na-scam na ba kayo? Napakasakit, diba? Na-scam ka. Napakatalino mo naman, anak ng Diyos. Napakasakit ng ginawa. Pero nung sa kabila ng naloko ka, na-scam ka, ayaw mo pa rin siyang patawarin. Ayaw mo bang sabihin, mahal natin sila. Kasi yung pera naman, di ba? Dumadaan lang naman sa kasalanan. Di ba? Gusto tayo kalahin ni Lord, gusto tayo kayamanin. Si Lord, instant lang. Bago tayo yumaman. So, bunga ng banal na Espiritu. So, magkakaroon tayo ng bunga kung patuloy na magpapasako sa banal na Espiritu. Sabi niya sa verse 15 ng Galatians chapter 5 verse 15. Sabi rito, ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Kung tayo ay magkaaway-away, o kung may kuhan sa ating kapatid, tayong pag-chismis, pag-sisiraan. Ang sabi ko? Ang sabi niya? Baka tuluyan ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Paniwalayan na ginagawa natin. Amen? Amen? Amen po ba? Kaya bilang magkakapatid sa Panginoon, di ba nung naging nangyari ay pag-ilumin natin. Amen? Gano'n man ka hirap at gano'n man kasakit. Gusto tayo magpataas. Gusto tayo magbigay. Kasi mas ikaw yung nagpautang, mas ikaw yung nagpapala nito, di ba? Amen ba? Amen? Nakakatuwa yung practice ng mga video, mga Israelites. Kahit na nagsangla ka ng lutang tayo. Alam niyo ba, meron silang ginagawang jubilee pagdating ng 7 years. After 7 years, yung sinangla mong lupa, ibabalik mo dun sa nagsigla. Ganda ng practice nila. So after 7 years, yung kahit gaano kalaki yung utang mo, pagkalipas ng 7 taon, wala ka ng utang. Wala ka ng utang. Ganun yung kanilang practice, diba? Jubilee year. After 7 years. Kung alipin ka, after 7 years, umutang ka at ang bayad mo ay pagsiservisyo sa iyong kapwa-tao bilang Hudyo, after 7 years, pinapalaya nila. Wala kang utang. Gawin. Pag-klase. Kaya natin gawin. Amen? Kailangan natin gawin. Kung gusto natin na talagang maging ganap sa harapan ng Diyos, pakita natin tayo yung pagpili sa bawat isa. Amen ba? Amen ba? Kahit ka. So, kung hindi natin mararanasan ang bunga ng banal na Espiritu, kung tayo ay may pag-away-away, pagkakating, igitan, ismisan, siraan, hindi tayo magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. So, kinakausap dito ni Lord ay ang simbahan ng Galatia. Diba, pag binabasa natin yung fruit of the Holy Spirit, iniisip natin individual sa atin. Diba? Pero dito, kung mapapasin natin, ang kinakausap ni Lord dito ay yung kanyang simbahan.
Ngayon yung kanyang pamilya o bilang pamilya ng Diyos. Hindi raw tayo magkakaroon ng bunga. Kung tayo ay sisiraan, tayo ay sasakit. Pero magkakaroon tayo ng bunga, tayo ay may pagmamahal sa bawat isa. Ang unawa ba natin? Amen? Okay, number 3 na tayo. Lalo mabilis, no? Pangatlo ay pagkakaroon ng tamang pagpili or change channel. Sabihin nga natin change channel. Paano ba yung change channel? Kung ikaw ay lagi sa channel 2, hindi mo kailangan ng channel 7. Pero kailangan mo magkaroon ka ng tamang pagpili. No? Tamang pagpili. Okay, basahin natin yung teksto. Sa verse 16 to 21. 16 to 21. Sabi ito sa verse 16, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi niyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. So magkalaban. Nung tayo hindi pa nakakilala kay Lord, wala namang magkalaban kasi okay lang naman sa atin lahat ng ating mga ginagawang pagkakasala. Party-party tayo. Kasi nungaling ang ginagawa natin, at loko, wala nang nagpupuntik sa atin. Pero nung tayo ay nakakilala kay Lord, tayo ay nagsuko ng buhay sa Kanya, nagsisi tayo ng kasalanan, at natanggap natin yung banal na Espiritu, meron nang naglalaban sa ating sarili. Meron nang kalaban ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi ito, sapagkat ang nasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyo gawin. Amen? Verse 18. Ngunit kung nagpapasakop kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng paggusto. Ibig sabihin, tayo ay perfecto, tayo ay ganap sa harapan ng Diyos kung tayo ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Wala na tayo sa ilalim ng kasalanan, wala na tayo sa ilalim ng pagkasala. Verse 19, mga taong sumusunod sa nasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, sexual immorality. Yung sexual immorality, hindi ko na masyadong kakaugaan. Yung sexual immorality ay sex o makikipagtalik outside marriage. Ganun na siya kasi. Nakipagtalik ka na hindi naman kayo kasal, kasalanan. Kung naman ba natin? Amen? Kaya yung mga kabataan dyan, no, hindi natin mapigilan yung ating sarili, ating pagnanasa ng laban, ay mag-asawa na kayo. Amen? Pumili na kayo na mapakasawa. Amen ba? Amen ba? Kami dyan sa paligid, pag may napili ka, yun na yun. Ano man nangyari, may dumutin kayo pa, na-entertain mo pa, basta yun napili mo, yun. Amen? Stick ka na dun sa napili mo. Kasi lahat naman yung buhay, may asawa ay pare-pareho lang yan. Amen? Nagkakaunawaan ba tayo? Nagkakaunawaan ba tayo? At hindi halintulad ang pagpapasakop sa banal na Espiritu sa mag-asawa. Paano ba ito mga bagay ito? Nung binata ka pa o nung dalaga ka, di ba, party-party ka? Amen? Bilang binata ka, lahat gusto mong gawin. Lalasing, party. Diba, walang nagkocontrol sa'yo. Diba, tama ba? Nung dalaga, diba, wala namang pumipinig sa'yo nung dalaga ka pa, nung binata ka pa, lahat
Gusto mong gawin, gawin mo. Pero iba, yung may asawa ka na. Amen ba? Yung asawa mo, tinatawagan ka after 5 minutes. Amin, nasa kalawa. After 30 minutes, asawa ko, nasa kalawa. Meron nang nag-monitor ng buhay mo, meron nang nagko-control ng buhay mo. Kasi nga may asawa ka na. Ganon din yung pagpasakop sa banal na Espiritu. Amen? Kung makilala natin siya, tapos tayo ng banal na Espiritu, yung Holy Spirit laging nagbibigay ng babala sa atin. Diba? Sabi niya, anak, ang gagawin mo. Hindi yan talagang ito sa labang Diyos. Laging may nagwawakin sa buhay natin. Tulad ng Diyos siya, ng pag-asawa, ang pagpasakop sa banal na Espiritu. Sexual immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Baka naman may mga rebulto pa kayo sa inyong mga bahay. Surrender nyo na yan. Ha? Baka naman meron kayong iniidolong artista. Supor na yun. Supor na rin yan. O mga bagay na minamahal mo ng higit sa Diyos, supor na rin natin. Okay? So bilang nagmamahal sa Diyos, bilang nag-confess ka kay Lord, alam niyo ba na anumang bagay na pinahalagahan mo ng higit sa Diyos, kukunin mo yun. Kahit anong bagay, sino man, ano pa man, pag minahal mo siya ng higit sa Diyos, sasaktan mo. Kukunin sa iyo ng Diyos. Amen? Pero kailangan gawin natin na inuunan natin si Lord kaysa sa anumang bagay. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Sabi rito, pangkukulang. Pangkukulang. Lalo naman dito mangkukulang, di ba? Amen? Amen ba? Meron bang mukhang mangkukulang? Ha? Akala natin yung mga mangkukulang ay gulo-gulo lang ang buho at may hawak ng manhika. Akala natin yun lang ang mangkukulang. Pero hindi natin nagpapansin kung minsan ay nagbibigay tayo ng salita ng tumpa. Di ba? Sana, madapa ka sana. O, diba? May ginawa sa'yo. Anak, o, di ka ng Lord. Diba? Pag may nasaktan, diba? Gusto natin, sana hindi ka makatapos ng pag-aaral. Diba? Alam niyo ba pangkukulang yun? Alam niyo ba yung pangkukulang yun? Sana maghihirap ka buong buhay mo. Diba? Amen? Sana pumangit ka. Pinapractice ko minsan, di ba? Amen? So, lahat naman tayo ay aminin na natin lahat ng nangyayari sa atin ito. Kakaroon tayo ng galit, tuon, sabahan, tuon. Dito yung ba hindi nagkakaroon ng galit? Lahat naman, di ba? Magiging hipokrito naman ako kung sabihin natin, hindi natin dinaanan itong mga bagay nito. Lahat ng pagdaanan natin. Pero, sabi nga, change challenge. Mula doon sa gawa ng laman, patungo sa bunga ng banal na Espiritu. Amen? Kung ikaw ay galit, magalit ka, kakaroon ng tuot sa parang loob. Palitan mo lang yan ng bunga ng Espiritu. Amen? Palitan mo lang yan ng kabutihan. Kapagandaan. Amen po ba? Kakaunuhan po ba? Amen. Yung mga sexual immorality, palitan mo lang yan ng katapanan. Hindi tapat ka lang sa asawa. Ito lang po siya kasi hindi. No?
kailangan nating magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Pagkapuot, pagkaaway, pagkasakit, pagkagalit, magiging makasarili. Ang sayo ay akin, ang akin ay akin. Amen. Mga masakin, balitan mo lang ng pagbibigay. Minsan, yung selos ay, diba? Balitan mo lang ang bunga ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Hindi man tayo maging hipokrito na kung isa tayo nagsiselos, tayo nagsiselos. Pero kailangan ay kaya natin pigilan ang ating sarili. Kasi anak na tayo ng Diyos. Amen? Ang dapat makita sa atin ay ang bunga ng banal na Espiritu. Amen po? Amen po ba? Amen. Mga nagpapwentuhan dyan, alam kung ano bang pinagpapwentuhan nyo. Praise the Lord. At sabi rito, pagkaingit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, party-party, lasingan, at iba pang kasamahan, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po, sabi niya rito, binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noong una. Sabihin, itong sinasabihan ni Apostol Pablo ay mga Kristiyano na. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noong una. Sinasabi ko na sa inyo noong una. At ngayon ay inuulit ko. Kung mamumuhay kayo sa gawa ng laman, sabi ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. I'm sorry to say. Amen? Kailangan nating patayin ang ating sarili. Kailangan nating pagtagumpayan ang mga gawa ng Diyos. So dito, gawa versus bunga ng banal na Espiritu. Sabihin, sarili mong kalakasan laban sa bunga ng banal na Espiritu. Sabihin, kung babalik ka sa kautusan, babalik ka sa legalism, babalik ka sa dati mong ginagawa, amen? Hindi tayo makakapasok. Amen po ba? Maliwanag po ba? Amen? Maliwanag po ba? So, okay, nainig daw, sabi ni Kuya patapos na ako, Kuya. So, pagsunod sa batas o bunga ng banal na Espiritu, umili ka, yung gawa ng laman, o pagsunod sa batas. Pagsunod sa batas, mahirap yan, di ba? Hindi mo masunod yung isa, hindi mo masunod yan. Pero yung bunga ng banal na Espiritu ay magbibigay ng pagpapatawad sa ating Panginoon. So, ito ay isang babala ginawa ni Pablo sa mga mananampalataya. Mananampalataya na ito, ha? Bumabalik pa rin sila sa dating gawa. PST. Balik sa dating gawa. Sana wala tayong makita sa ating mga kapatiran na binabalikan yung kanilang dating ugali. Nagsisimula sa panlalamig, nagsisimula sa hindi pag-attend-attend, natamad akong umattend kasi nasa third floor na kami. Hindi mo napapansin yung sarili mo, bumabalik ka na sa dati. Bumabalik na tayo sa dati. Okay na rin sa'yo. Okay na rin, balik ka na ulit sa party-party, balik ka na ulit sa lasingan, balik ka na ulit sa gawa ng laman. So, hindi tayo dapat manatili o bumalik sa dati natin buhay. At number 4 na tayo. PPR. Nakabilis yata. Kasi mainit daw. So, number 4 ay magpatuloy sa patnubay ng banal na Espiritu. Verse 24,
Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay ng banal na Espiritu. Huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inigitan, iwasan ang inigitan. So tayo po ay napakoda sa krus kasama ng ating Panginoon. Tayo po ay naalis na sa gawa ng laman ng dulot ang kamatayan. At merong binigay sa atin na halimbawa si Lord na tularan natin ang ating buhay. Tularan natin ang buhay ng ating Panginoon. Kung paano siya nagbuhay sa mundo, ganun din tularan ang kanyang buhay. Amen ba? Amen? Kaya natin magpapaka sa krus. Tularan natin ang kanyang buhay. So, in conclusion, conclusion na ba? Diba? So, 40 minutes lang. Makikita natin ang bunga ng banal na Espiritu sa mga hindi magpapatuloy sa pagkakasal. Hindi tayo magpapatuloy sa gawa ng laman, kakaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Hindi pagkalakad. Kapayapaan, galing na bunga, pagsiting, kagandahan, pagsitigil sa Diyos. So makikita natin ang bunga ng banal na Espiritu sa mga pinili na sumunod. Ibig sumunod o magpasako sa banal na Espiritu. Makikita natin ang bunga ng banal na Espiritu sa mga lumalakad sa kabanalan. Tulad ni Kristo. Amen? Hindi naman natin sinasabi na hindi na tayo nagpapasako. Pero anytime tayo ay nakakawa ng kasalanan, nagdadapa, doon tayo gumamit. Amen? Lord, nagkamali na po ako. Ituwarin niyo po. Mas kilala niyo po ako kaysa sa pagkakilala ka sa akin sa inyo. Kilala tayo diba? Diba? Mahina tayo sa kasalanan. Kaya ang ginawa niya, bumaba siya sa lupa. Gusto ni Lord na makasama tayo. Amen? Naging ang problema lang ay yung ating kasalanan. Pero yun nga yung ginawa niya, di ba? Biniyaran niya ang ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen? At kung tayo daw ay natututong magmahalan sa isa't isa, nakikita daw natin yung mukha mo. Amen? Sabi natin na tayo ay pinaghahalin. Amen? So mahalin po natin bawat isa. Kung tayo magtulungan, kung tayo magkakawalan, dahil ng kalaki, magkano ng kahirap, ang nagawa ng ibang tao, kung ating kapatiran, nasaktan ng tayo, gusto natin magkakawalan. Amen ba? Pati pinapatawad nito. Kahit anong sakit, anong ginawa mo sa akin. So makikita ang bunga ng banal na Espiritu sa mga kabilang sa pinag-aarian. Amen? Kaunaan po ba tayo? Merong 4 na katibayan tayo pinag-aarian ng Diyos bilang pamilya ng Diyos, bilang individual. Tayo ay binigyan ng kalayaan mula sa kasalanan patungo sa kalayaan upang maglingkod sa ating Panginoon. Number 2, magkaroon ng bunga kung patuloy na magpapasakop sa banal na Espiritu. Number 3, magkaroon tayo ng pagpili o change channel. Kung ikaw ay galit, kung ka magpatawad. Amen? May pag-aaway, tayo sa pagkakataon. Trapin natin kung ano naman yung problema. At pang-4, magpatuloy tayo sa paglubag ng banal na Espiritu. Amen? Kung ganito yung ating gagawin,
tayo ay mamumuna sa harapan mo. Amen. Yung ating mga sakit na nararamdaman, kailangan matuto tayo magpatawa at matuto tayo tanggapin ang bawat isa bilang kapatid o bilang isang pamilya. Amen po? Kaya po natin ang praise the Lord. Ayan tayo langin umawit ang Lord. Hayaan po natin na sa Lord ang ating buhay. Piliin po natin na tayo ay magkaroon ng bunga. Hindi naman madali, pero yung proseso magkaroon ng bunga. At hindi rin naman tayo hipokrito na dahil nakakamali. Kailangan natin baguhin ang ating sarili at ang kasama ating mayawin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Continue to feel the presence of the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Spirit of